Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga minamahal nating marino saan man kayo naroroon sa sulok ng mundo. Ngayon, ang ating tatalakayin ay ang tungkol sa issue na plano na bumili ang Philippine Merchant Marine Academy. Magandang plano ang magkaroon ng training ship ang bawat maritime higher education, which is isa ito sa naging issue natin doon sa isinusulong na Magna Carta na nire-required ang mga maritime higher education ng training ship. Subalit tayo ay hindi sang-ayon sa ganon na mandatory requirements. Pero kung mayroon is okay. But mayroong mga dapat na i-priorities na para ang ating mga kadete or ang mga future marino ay maging competent and competitive sa international para tayo ay ma-maintain na tayo ay priority or i-prioritize ng mga ship owner na tayo ang kunin na maging mga opisyalis ng kanilang mga barko. So doon sa Magna Carta, nagkaroon tayong reaction doon na hindi tayo sang-ayon doon sa pagre-required ng training ship. Dahil nga mahal ang training ship, mahal ang operation or operating ng barko. Doon sa plano ng Philippine Merchant Marine Academy, which is itong PMMA ay owned by the government. Sa pamumuno ng Superintendent Commodore Joel Abutal ay nagpaplano na magkaroon or bumili ng training ship. Tayo ay hindi kontra sa pag-acquire ng training ship ng isang maritime higher education institution. Subalit, may mga dapat na isaalang-alang ang pagbibili ng training ship. Kasi nga, mas magiging more knowledgeable ang mga kadete na magtatapos sa Philippine Merchant Marine Academy. Maganda yung plano na yun. Subalit, ito ang mga dapat isaalang-alang ng pamunuan ng Philippine Merchant Marine Academy na ang barko nilang bibilhin as a training ship, kailangan ito ay full equipped with the updated equipment na ginagamit sa kasalukuyan or yung mga equipment na ilalagay sa training ship na binabalak ay upgraded.
para matututo yung mga kadete na ma-practice yung kanilang napag-aralan sa classroom. Kung ating magugunita at paalaala sa nakaraan nating vlog, I am opposing to required the mandatory to acquire a training ship for all maritime higher education. And I suggested na instead of mandatory ang mga maritime higher education ng training ship, much better, sabi ko nga, na kung ano yung mga equipment na nandoon sa barko ay ilagay sa classroom ng mga maritime higher education. At yun sana ang mandatory requirements sa mga maritime higher education. Kasi ngayon is mandatory na magkaroon ng simulator ang mga maritime higher education. Parihas sa deck at saka sa engine. Ang simulator na nire-required ay ang bridge simulator, which is kung papaano tumatakbo ang barko. At ganun din sa engine. So wala na tayong problema doon sa running of the ship kasi mayroon ng simulator. Now, ano pa ba ang operation ng barko na dapat matutunan ng mga estudyante or kadete? For third mate, ano ba ang trabaho ng third mate aside from navigation? So, yung third mate is a secretary of the captain. Meaning, siya ang nagpe-prepare ng mga documents needed sa mga ports. Siya ang gumagawa ng mga safety reports ng barko. Kasi siya ang in charge for maintenance of safety equipment as an assistant of chief officer, because mostly sa barko, ang safety officer ay chief officer. For the second mate, ang trabaho ng second mate is passage planning aside from navigational watch and cargo operation. Mayroon na rin mga electronic computer for creating a passage planning of the ship, which is nandoon na rin sa bridge, yun yung ICDES. Now, for cargo operation, because the deck officer is assisting the chief officer during cargo operation, discharging or loading. So, wala na rin tayong problema because there is a simulator for cargo operation. So, yun dapat ang mga i-required. Ano pa ba? For deck maintenance, painting. So, it is easy to do, to have a laboratory for painting. Kaya, dahil nga sa ngayon ay sophisticated na, marami ng mga simulator, marami ng mga equipment. Kaya tayo ay nag-oppose doon sa draft na nakarating sa atin, na nabasa natin na nire-required ng training ship ang mga maritime higher education. Now, dito sa requirements or dito sa plano ng Philippine Merchant Marine Academy to buy a training ship, ang tanong,
yung barko bang bibilhin ay equipped with sophisticated or upgraded equipment na they can practice kung ano yung tinuturo or kung ano yung itinuro sa classroom. I met some student or cadets na tinanong mo ito, minsan sinasabi wala daw nagtuturo sa kanila. Kasi wala daw gusto magturo dahil mababa ang sahod. Isa yon na dapat i-priority. The salary of the employee or the instructor na dapat mayroong nagtuturo. Marami akong mga naging kadete na pag tinanong mo, sir, wala naman sa amin nagtuturo. Bakit? Walang instructor kasi mababa daw ang sweldo. So, ganun din yung mga issues and concern ng ibang instructor or ng ibang seafarer. Ayaw na nilang magturo sa maritime higher education kasi mababa nga ang sweldo. Ngayon, ang nangyari, ang mga nagtuturo ay mga ilang taonang hindi nagbabarko. Na supposed to be, during my time, ang mga nagtuturo sa amin ay mga active seafarers. So sana ang i-prioritize not only the Philippine Merchant Marine Academy, but all maritime higher education na magkaroon ng tamang sweldo at magkaroon ng mga instructor na dedicated magturo sa mga estudyante. Hindi yung survival. Kasi yung survival tinuturo rin yun, pero not you are there in the maritime higher education in order to survive para mayroon kang gastusin for your family. Okay rin yun, but kailangan magturo ng maayos. Hindi yung nandun ka lang para kang estatwa doon na mag-check attendance, then after that, maya-maya dismiss. So the most important is matuto yung estudyante. Kaya nga napapanahon na, ito dapat ang pagtuunan ng Commission on Higher Education na magkaroon ng proper monitoring. Kasi karamihan ng mga nagiging kadete ko on board, sir, hindi sa amin tinuro yan. Bakit? Ano ang ginagawa nyo sa navigation? Ano ang ginagawa nyo sa... Ay sir, wala naman instructor. Halos natapos yung 1 semester namin. Walang instructor. So, paano kayo nagka-grade? Yun nga sir, ang hindi namin alam. Instead of prioritizing to acquire a training ship, dapat ang unahin ay yung mga nagtuturo na on time, nagtuturo na dedicated and concerned for the future seafarer. Noong panahon namin, ang lahat ng nagtuturo sa amin sa mga major subject is active seafarers. Sometimes 2 months lang na magtuturo. Iba na naman ang magtuturo. Walang problema naman yun eh. Kung paiba-iba ang nagtuturo. As long as hindi pa iba-iba ang module or yung curriculum. Na yung curriculum, it should be delivered by the instructor. The curriculum for such level or year should be discussed
by the instructor, whoever, kung sino man ang instructor. Even the instructor is monthly change, walang hindi makaka-apekto yun. Dahil kung alam niya ituro ang subject na dapat matutunan ng estudyante. So babalik tayo doon sa traineeship. For me, iyon nga ang sinasabi natin na hindi na kailangan in order to graduate na shipboard training. Kasi mayroon na tayong mga simulator. As long as the simulator should be used, the simulator, the student allowed to use this one. Hindi na kailangan na bago mag-graduate ay kailangan mayroon kang 1 year shipboard training. So baguhin ang curriculum ng Maritime Higher Education na i-include ano ba ang objectives, ano ba yung task na dapat gawin doon sa shipboard training. So, those tasks could be performed in the Maritime Higher Education classroom and simulator room, laboratory room. Basta kompletuhin lang. Yun nga sinasabi ko, kung ano yung nasa barko, required sa mga Maritime Higher Education na magkaroon sila ng ganito. How many types of ships? Container ship, general cargo, bulk, obo, tanker, passenger ship. So all those laboratories as a job of a seafarer, deck and engine, yun dapat ang kailangan na ikompleto as a laboratory in the school campus. Hindi na kailangan na magkaroon ng 1 year shipboard training in order to graduate. Sabi ng iba ang question, paano ka makakapag-official? So that is another story. 1 year shipboard training is a mandatory requirement in order to acquire, to earn your license. Nakalagay. Yun naman ay kailangan under the STCW na bago ka bigyan ng competency, Certificate of Competency as an OIC, Officer in Charge, kailangan magkaroon ka ng at least 1 year. Ito ba ay kailangan ng CHED? No. Kaya nga sabi nga doon, only a few percentage, 30 to 40% I think, ang nakakapagbarko. So wag natin na i-pressure ang mga maritime higher education because they don't own a ship. They offer education. As long as is to complete the academic requirements. So kaya nga, yun ang sinasabi ko na pwede nang alisin under the curriculum ang 1 year shipboard training. Because the 1 year shipboard training is a mandatory requirement in order to issue, in order to take the exam for the Certificate of Competency, or before they call it license. Yun lang ang kailangan natin ng baguhin. Now, with the issue of EMSA, ano bang kine-question ng EMSA? Is
STCW. Standard of Training and Certification. So, kailangan i-revise na talaga ang ating curriculum. May nag-argue, paano naman? Homesick is, pag nagbarko, ganun din yun. Yun ang ating kailangan na baguhin. Kasi under the MLC, no one will stay on board more than 1 year. So 11 pa lang kailangan. Kasi kung i-eksaktuhin mo na ang nire-required ay 1 year shipboard training, buti kung nasa lupa yung barko. Na pagdating ng 1 year para, maglalakad ka na. Hindi, nasa tubig ka. Diba? Balik tayo doon sa plano ng PMMA na mag-acquire ng training ship. Is additional learning tools. Ano nila yung reality na pagbabarko. The problem is, most of the cadets that I had on board, they are always claiming that they are not allowed to use and operate the simulator. And kung minsan man, ipe-play lang daw ng instructor, then iiwanan sila. Makikipag-chika-chikahan. Then, babalik. Okay, dismiss. Did the objectives ay na-achieve? Is the KUP under the STCW was achieved? No. Kasi wala naman na nagtuturo. Wala naman na nagmumonitor. Wala naman na nag-a-assess. So, yun. So, again, I am not in favor for acquiring a training ship for the Philippine Merchant Marine Academy because dapat ang unahin nila. Marami akong naririnig na mababa daw ang sweldo. So dapat, yun muna ang i-priority. Yun muna ang i-prioritize ng pamunuan ng Philippine Merchant Marine Academy, yung sweldo ng mga instructor para maraming ma-attract na magturo sa school. Otherwise, the maritime profession will sink, lulubog. Kasi we are a little bit behind now. Kasi nga, maraming mga holding a COC, deck and engine officer. Pag tinanong mo, kaya mo na bang mag-official? My previous ship, my chief officer is a license or holding a COC for master. But when I ask him, kaya mo na bang magkapitan? Hindi. Pero nakadalawang renew na siya ng lisensya niya. Hindi ko alam kung sino ang may mali. Hindi ko alam kung saan ang mali. So, it's hard to judge sino ang may mali. Again, I am not in favor to acquire a training ship ng Philippine Merchant Marine Academy. Yung perang gagastusin dito, i-prioritize na lang na ma-upgrade ang salary ng instructor. Kasi tinanggap nga yung pagtuturo, hindi naman nagtuturong maayos. Diba?
And kailangan yung mga nagtuturo ay dedicated not only to survive their life. Ibalik sana yung mga nagtuturo na dapat active seafarers. Kasi yun ang kaibahan. So maraming salamat sa inyong panonood ng NBL TV Vlog. Yung mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, please subscribe na para lagi kayong updated sa mga video nating ina-upload. So thank you very much, El Capitan. Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng mga nanonood at subscriber natin. Thank you very much.